Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo, listen. No? So, this could be about listening to your intuition, Taurus. Maybe there are important guidance that the universe is sending you at this time. Kaya iniimbitahan kayo dito na makinig kayo. Okay, listen to it. Listen to what the universe is trying to tell you. Kasi that's divine guidance. Alright? Yan ang maaaring makatulong sa inyong sitwasyon na mas bumuti, mas gumanda, diba? Mas umayos ang sitwasyon ninyo. So we also have twilight, surrender to the last hour, when the light barely touches the flower. Ayan, kasi baka kahit oras na ng pagpapahinga ninyo, baka kahit oras na ng pagre-relax ninyo, baka nagtatrabaho pa rin kayo. Kaya siguro dinadala ninyo sa bahay yung yung trabaho ninyo, 'di ba? Kahit yung siguro mga paperworks, mga ganyan, imbes na sa trabaho nyo lang iiwanan yan, do'n nyo lang gagawin yan, maaaring iba sa inyo bitbit nyo pa rin yan sa bahay nyo, 'di ba? At kahit oras na ng pagpapahinga, itutulog mo na lang, baka nagko-computer work pa rin kayo, nagpe-paperwork pa rin kayo, yung gano'n. So, yan, kaya iniimbitahan kayo to surrender to the last hour, you know. Bigay nyo na yan sa sarili mo, ibalato mo na yan na oras na yan sa sarili mo para bago man lang kayo matulog, nakapag-meditate man lang kayo, nakapag-prayer mode kayo, nakapag-muni-muni kayo, 'di ba? So, yun. We have self-care, yan, tend to your garden, no, Taurus. It's very important talaga, na alagaan natin ang ating sarili. Ito, yung sinasabi dito na surrender to the last hour, that is one also way, di ba, of caring for yourself. Kasi mas maganda yung mas relax ka, no, sa pagtulog kung before you go to bed talagang nakapagnilay-nilay ka muna, nakapagpahinga ka, nakapag-rest ang katawan mo, 'di ba? Yung gano'n. Para hindi yung nahiga ka talaga na stressed out ka, 'di ba? So, and also prioritize yourself, 'di ba? Prioritize your health, your well-being, kasi mahalaga 'yon. Mahalaga na alagaan natin ang ating sarili because when we are in good shape, when we are in good health, 'di ba? Kahit madaming ginagawa or kailangang gawin, madaming responsibilities, 'di ba? Kayang-kaya mo 'yan kasi maano ka malakas, malusog, 'di ba? Maganda ang pangangatawan. Alright? Kaya kailangan na alagaan ang inyong sarili. At saka isa pa, Taurus, when you are on top of your health, makakasiguro ka na you will be on top of your game. Kaya yun ang mahalaga, na lagi kang malakas. Mahalaga na lagi kang maano, matibay, no, ang pangangatawan. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Kaya yung pagsi-self-care, no, kailangan yun ang first priority natin. 'Di ba? Make your self-care your first priority. Para kahit lagi kang busy, 'di ba? Pag maganda ang pangangatawan mo, kayang-kaya mong gampanan ang lahat ng mga gagawin ninyo. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat po. So, we have the King of Swords. Si King of Swords, this is someone na nasa position of authority. This could be someone professional. This could be someone na nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Pwedeng ganon. Matalino, madiskarte, ganyan, no? So, maybe you are going to be embodying the energy of King of Swords. O pwedeng ikaw ito, at this time. Or, pwede rin na
baka naghahanap kayo ng taong makakausap, naghahanap kayo ng someone that you can talk to, 'no, and maybe ask for advice, ganyan. Kaya maaring you are going to reach out to someone na katulad ni King of Swords, na matalino, talagang meron sa yung maibibigay na sage advice, yung gano'n, 'no. So, good luck sa'yo. You have the Knight of Swords, change is coming, okay. Meron dito mga pagbabago na magaganap sa buhay mo and, pupuwedeng pagbabago ito katulad ng pag-ano ninyo, prioritize 'no, ng mga bagay na kailangang i-prioritize. Maaaring pagbabago ito, since we also have Two of Pentacles, so this signifies multitasking, may imbalance siguro na nagaganap sa buhay mo. Kaya maaaring yun 'no, yun yung mga iilang bagay lang na maaaring babaguhin ninyo sa buhay mo. Baka mas aayusin mo ngayon yung oras, you're going to improve, 'di ba, yung time management ninyo. Maybe you're going to improve now, yung ano ninyo, yung, you're going to improve your priorities, 'di ba? Aasikasuhin mo ngayon yung mga prayoridad. Titignan ninyo alin dito yung dapat nasa number one, number two, number three, and so on. 'Di ba? So, at saka baka mas, aayusin ninyo ngayon ang priorities ninyo talaga para na ma-integrate ninyo yung time para sa pag-aalaga ninyo sa inyong sarili. So, that could be just some of the changes na pupuwedeng i-apply ninyo sa buhay ninyo sa ngayon. Okay. Si Knight of Swords is a fast-moving energy kaya po pupuwede rin na meron kayong mga gagawin sa ngayon na magmamadali kayo or alam mo 'yun, yung parang, hindi kayo itong magmamanyana habit 'no, na pamamaya-maya ang peg, but you're going to take action right away. So, puwedeng gano'n. Meron din akong napi-pick up dito na travel, baka ang iba sa inyo is going to travel as well. So, mag-ingat kayo, have fun and enjoy. Okay. So, with the Two of Pentacles, ayan nga, mukhang busy kayo, multitasking, you're here and there, marami kayong pinagkakaabalahan, marami kayong ginagawa, maraming trabaho, responsibilities, mga ganyan. Kaya naman parang nabi-busy kayo, 'no? Pero despite that, parang napi-pick up ko din dito na siguro parang kahit marami kayong ginagawa, parang ini-enjoy niyo naman ito, 'no? Pero yun nga lang, 'di ba, tao lang tayo, may kapaguran, kaya kailangan ano na nagpapahinga din. Kailangan na kahit ini-enjoy ninyo yung mga ginagawa ninyo, maybe you are doing like couple of things at the same time, yung mga gano'n. So, kahit kayang-kaya ninyo 'yan, make sure 'no na ano kayo, make sure na kayo ay, inaasikaso ninyo, inaalagaan ninyo ang iyong kalusugan, ang inyong katawan, yung ganyan, okay. So, we also have the Five of Cups. So, si Five of Cups naman, this is about sadness, merong mga panghihinayang, may mga regrets. And, siguro, it's about time na para ma-realize din ninyo na may mga bagay 'no, na talagang hindi mangyayari even if yun ang gusto natin. Kasi nga, there are so many things that are beyond our control, 'di ba? Kasi lahat naman ng mga bagay-bagay, everything is about, 'di ba, divine timing. Kung hindi rin pa ipagkakaloob ng universe, talagang hindi pa mangyayari. Kung hindi rin 'yan para sa'yo, talagang kahit gusto mo, kung hindi 'yan meant for you, hindi rin ibibigay sa'yo, yung mga gano'n ba. Kaya maaari 'no na napi-pick up ko dito baka may frustrations kayo. Maaaring you are feeling frustrated because kung ano man itong hinahangad mo, ano man itong gusto mo, maaaring hindi mo nakukuha or maaaring hindi mo pa, um alam mo 'yun, yung hindi mo pa nakukuha, hindi pa 'yan napupunta sa'yo, parang gano'n, oh. So, but 'yun nga, everything is divine timing. There are things that, meant for you, then it will happen, it will come. Pero may mga bagay na hindi. Kaya ipaubaya niyo na 'yan sa universe, okay. Allow the destiny to ano,
to unfold organically. Kasi kahit anong pilit ninyo, kahit anong sabi ninyo sa universe na this is what I want, 'di ba? If it's not for your best interest, hindi rin yan ibibigay sa'yo. Okay? So, instead na maghanap kayo ng kung ano ang wala sa inyo, just focus on what you have right now. 'Di ba? Just embrace what you have right now. I-appreciate nyo na lang kung ano ang meron kayo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.